Happy Wednesday. Good evening. Good evening, Ate Faith, Kuya Aldrin, Ate Jasmine. Good evening sa inyo. Good evening po. Sarap pala yung video na. Pero madilim eh. Tayo pabuksan Let's nga start dito. with let's start with prayer request and praise report. Go ahead. Start na kayo, Anastasios. Good evening po sa lahat. Praise report po namin is nagpapasalamat po kami kay Lord sa everyday na lalo na ngayong bakasyon sa pag-iingat po niya sa amin. And thank you kay Lord kasi kanina po may kinuha kami mga free books from the Hollywood building po. Kasi nagbibigay po sila yung mga hawak lang po nila na building ng mga locus income po. So may books na naman po yung mga bata and sa July po magbibigay naman sila bag. So praise God po dahil malaking tulong po yun sa mga estudyante po namin. And Carlos. Prayer ko sa Pagpamasok. Opo, bag po pumasok. Nabibigay po sila every year po. Wow, social ah. Yeah. Backpack lang po yun, sinasabi niya. Opo, yung backpack po yun sa July. Sa mga bata. Yung libro po ngayon, yun po, para may mga babasahin po yung mga bata. Kaya thank you kay Lord kasi mahal din po yung libro. Kaya may pagkakabalaan po habang vacation. Prayer request po is, may konting ubo po si Aldrin. Parang lagi siya nasasamit, pastor. Tsaka po prayer request is lahat po tayo, pag-ingatan po tayo ni Lord na maging healthy po at safe po parati. Yun lang po, thank you po. Okay, thank you. Good evening, Ate Malen. Good evening, Ate Mai, Kuya Vince. And let's hear it from... Wait. Ate Malen, good evening sa'yo. Praise report and prayer request. Good evening po. Praise report. Ay, tuwan-tuwa ako kanina kasi nakita ko mga taga-church dito sa office. Praise God dahil ang babait nila, lahat sila nagpunta. Para kaming na church reunion, pastor, kanina dito nung nagkuha sila ng mga libro. That was very nice. Galing sa inyo yung libro. Meron ho kasi kaming what do you call that? Meron kaming, di ba, resident services. Meron kaming, we have a former board member that gave us a trust fund for services for, actually it's called BBB, books, backpacks, and something for the kids. So every year we have to come up with an activity that will benefit kids from baby, the one in the tummy, all the way to 18 years old. So we give away reading books, brand new yan, hindi second hand. Brand new books. And then we give, before classes start, we'd also provide backpacks with school supplies. Tapos we also provide, I think it's $500 if you're entering college and you just graduated from high school. We have that activity so you can get something to add to buy your books when you're entering college. Wow. Kasi meron nga yung aming board member who used to be an educator. Yan ang kanyang priority. So he put a $10,000 trust fund for Hollywood Housing for that. So nag-earn ng pera yung trust fund. And we can withdraw from that for all these activities. So that's, plus, our other donors that help Hollywood Housing. So, yun ang mga activity for the residents. And then we have a food pantry here. Sabi ko nga sana nagpupunta kayong lahat. Sayang yun. Every Thursday, it's free food. Groceries and, all other items. So, that Pwede was ba good. taga-Balensa dyan? Ako ma-overqualified kayo, Pastor. So I think that's it's nice to see that, we have this nice, beautiful residents
coming in and, utilizing and accessing the services. Makes us all happy to see that too. And my prayer request, syempre po, si Daddy Tony, yung aming tatay na nagda-dialysis. We're hoping that it will improve his health, it will prolong his life, and that he continue to have the patience to undergo the treatments. Is 3 times a week, and prayer ko din dun sa mga taong, naghahatid, nagsusundo, the family, especially Mark and Ana Lu, my sister Ning, they're the ones na 100% ang tutok nila. So, sana, we can all continue to do that. Siyempre, when someone is sick, it's a bit taxing for everyone. Sana si Tita Marisa din. I hope she will have the patience to take care of Daddy. Yun ho ang aking prayer request. Sige po, lalagay po natin yan. At Tama hindi na muna po. natin tatanggalin. Okay, good evening po sa inyo, Lola Fe, Ate Janet, and Angeli, and Analu, and Mark. Good evening sa inyong lahat. And let's hear it from Lola Fe. Good evening po sa inyo, praise report and prayer request. Ayun yung picture. Good evening po sa lahat. Pastor Jeff, ganun pa rin ang aking for the church, for our families, and yung lahat-lahat protection ng mga, lalo na yung mga lumalabas sa gabi to their to and from their jobs. Ganun din po. Thank you po. And I praise the Lord always for keeping us safe in Him, providing our needs and guiding us by His Spirit. I praise the Lord for everything good. Thank you po. Okay, thank you po. Good evening sa inyo, Ate Daisy, and Good evening. Raimundo family, good evening. And Caleb, good evening sa iyo. So, let's read this first. Good evening po, sabi ni Ate Kuya Vince. Praise report, thank God for His blessings. Healing po for me and for our 28th wedding anniversary po bukas. Uy, happy anniversary. Praise God, prayer request, good health po for everyone. Thank you po and God bless. So anniversary pala ng mga Advientos bukas at birthday ni Ate Eva. So, good evening, sabi ni Ate Angeli. Good evening po, praise support po. Vacation na po ang mga bata. Makaka-rest na po mga naghahatid at susundo. Praise support din po, nakakuha ng rental car si Eder for now. Prayer request po, safety and protection for everyone. At yun nga po, ongoing case po sa car accident ni Eder. Ayan, sabi naman ni Ate Anelu, listening po ako. Ayan. Okay, so Ate Janet, good evening sa'yo. Praise support and prayer request. Ayun, magandang gabi po sa lahat. Praise report. Marami pong salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat po sa amin. Pumunta po kami ng New Zealand and everyone had a fun time with the family. So, yun po, napapasalamat tayo sa Panginoon sa mga kasagutan sa panalangin. Kasi po yung brother-in-law ko, yung pinuntahan namin na 10 years ago, he was suffering from stage 4 lymphoma cancer. But by the grace of God, he is now serving the Lord full-time in the ministry. So, tunay nga po na napakabuti po ng Panginoon. So, yun po, kagalingan sa lahat po. Anyone who needs healing, God is our healer. So, yun lamang po. Marami pong salamat. Good,
Maraming salamat po. Maganda po ba ang New Zealand? Maganda po. Sabi ni Sister Jess, second safest country in the whole world. Number one ang Iceland, third ang Switzerland. Wow, wow, wow. Yes. Makapunta nga dyan next week. Okay. Okay, salamat po Ate Janet. Good evening sa'yo, Tita Peps. Tita Peps, praise report and prayer request. Press report, ang continuous protection sa amin, lalo na sa mga anak ko sa Pilipinas, at kay Caleb na pawala na rin po yung kanyang mga rashes. Prayer request yung pong pinost ko kanina ng dalawa, yung pong si kay Virgie, yung kapatid ni Belines, at saka yung asawa po ng manager namin dito. Tsaka yun pa rin pong healing ng ating mga tuhod. Ilan po. Thank you. Salamat po Tita Peps. Okay, let's turn it over now kay Ate Faith and Caleb. Caleb, Faith, take it away. Hello po. Mag-hi lang po siya. Caleb? Hello! Huwag ka nag-follow sa instruction. Ha? Huwag ka nag-follow sa instruction. Nagpasidaan-daan sa... Ayan, magandang gabi po. Anak, say hi. Say hi. Ayan, gising pa po siya, pero maya-maya matutulog na po yan. Sige po. Papasok pa na kay tatay. Tatay. Kami po, praise report po ay, ayun po, yung rashes po ni Caleb, medyo nag-improve na po siya. So, di ba anak? Naliligo po siya ngayon sa gatas tsaka sa oatmeal. para po kuminis ang kanyang balat. Ayun po. Tsaka ano naman po, thank you Lord po kasi masigla naman po siya, ganun pa rin naman po. Hindi naman po siya masyadong bothered ng rashes niya. Pero yun din po yung prayer request namin na matanggal na po lahat yung rashes niya. Tsaka prayer request din po yung ating Alab Retreat na marami pong makapag-participate. Tapos yung worship team din po this Sunday sa yung aming rehearsal po na maganda po ang kalusugan ng bawat isa na magse-serve po this weekend. So, yun po. Yeah, maputa lang kita, Sister Faith. Remind ko lang po tayong lahat na kapag meron po tayong connecting event, one way talaga na how to support it in a huge way ay to invite, no. Halimbawa po this coming Sunday, meron po tayong Father's Day celebration. Ginagamit po natin tong mga events na to invite people in the church kasi yung chances na ma-born again sila mas mataas ang percentage pag nadala natin sa simbahan. Kasi when they hear the sermon, who knows, the Holy Spirit will talk to them and obviously the Holy Spirit will do it. Yung mga connecting events na yan na kagaya sa mga youth, if we can sponsor them, no, lalo na yung mga walang trabaho, $65 lang naman. At nakita nyo naman kung paano magbenta ng ice candy yung mga kabataan natin, no. At kumbaga mas madami tayong madala ng kaluluwa dun sa bundok na yon, yung chances of makilala nila yung Panginoon napakataas, no? Or kahit na hindi mapunta sa simbahan natin, importante ma-born again, matamnan ng salita ng Diyos, alam niyo yun. So ito ay mga proseso na ginagamit ng Panginoon na we need to do something. At thank you for reminding everyone, Sister Faith. Yeah. At saka remind ko lang ngayon ay si Sister Faith. Next week si Ate Janet, and then Ate Jasmine, di Kuya Manny, and then so on and so forth. Thank you. Back to you, Ate Faith. Yun po. Thank you po, Pastor Jeff. Okay, so bago po tayo magsimula sa ating devotion, ay magdasal po muna tayo. Lord, thank you God for tonight. Thank you God for gathering us dito sa Upper Zoom, Lord. We commit to you, Lord, our
our time, Lord, as we study your word. We ask Holy Spirit na mangusap po kayo sa amin at maging personal and practical po itong aming pag-uusapan ngayong gabi. And we pray for every family represented dito sa upper Zoom na to, Lord, na kayo po ang magpala, Lord, at magprotekta po sa bawat isa. We thank you, God, for this time. In Jesus' name we pray. Amen. So yung babahagi ko po tonight is from the book of Acts. Acts chapter 4, verses 29 to 31. So sabi po dito, And now, Lord, look upon their threats and grant to your servants to continue to speak your word with all boldness while you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of your holy servant, Jesus. And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness. So para maintindihan po natin kung ano po yung nangyayari dito. So basically ito po yung situation ng first century church. So Pastor Jeff, yung next slide po. So ito po yung background, yung context po nitong verse na to. So si Peter and si John, so they were yung disciples, so they were performing signs and wonders. And in this particular situation, meron silang pinagaling na isang lalaki who was lame from birth. So, kumbaga, nung pinanganak siya, ganito na yung situation niya. So, right after, di ba, nag-perform sila ng signs and wonders, kinunek agad nila yon sa preaching nila. So, ginamit nila yung, of course, yung signs and wonders to call the attention of people. And then, they took that opportunity to preach the gospel. And then, kabahagi po nung sinishare nila is about the resurrection of Jesus, di ba? Yung life, yung death, and resurrection ni Christ. So yung Sadducees, they do not believe in the resurrection. So they were disturbed dun sa preaching ni Peter. Tapos yung Sanhedrin din, yung the same people who condemned Jesus, yung ruling council ng Jews. So what they did, they arrested si Peter and si John. So ito po yung background para lang maintindihan po natin. So after being arrested, si Peter, being filled with the Holy Spirit, he continues to preach. So about Jesus, declaring about salvation found in Jesus alone, sino si Jesus. So basically, tuloy-tuloy pa rin siya kahit na inaresto na sila, kahit na they were put in trial, ganyan. So ano po yung next na nangyari? So, next slide po, PJ. So, basically, after that, namangha yung mga yung mga authorities who were watching them. Kasi they knew these men and alam nila that they were uneducated and untrained. Unlike yung mga religious leaders, sila wala naman silang training, wala silang educational exposure, ganyan. Alam lang nila that these people had been with Jesus. So, ang ginawa nila, kasi nga, na-attract na nila yung crowd because of the signs and wonder, and people were listening to them. They just told Peter and John, pwede ba tumigil na lang kayo sa pag-share sa pagsasalita? So, sinabihan sila. But then they refused, sabi nila, whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, you judge. So kumbaga, basically ang sinabi nila, mas gagawin namin kung ano yung tama sa paningin ng Panginoon kesa sa kung ano ang tama sa paningin ng tao. So they're ultimately let go because the crowds are praising God for the miracle. So ito po yung balang naging background po nung prayer po nila. Prayer po kasi yung binasa po natin na verse. So next slide po, Pastor Jeff. So basically, dito po sa storya na to, after po nun, so si Peter and John, they returned to the church, and instead of praying for the persecution to stop,
they prayed for courage to continue speaking the truth boldly. Kasi 'di ba para it's easy to pray. Kunyari when when we're confronted with persecution or challenges or difficulties, minsan the easiest way out is to pray for God to remove whatever difficulty or challenge is in front of us. Parang katulad nung sa kanila, they could pray na, Lord, patahimikan mo na lang tong mga opposition na to, o kaya bigyan mo kami ng freedom to be able to speak your word dito. But instead, what they prayed to the Lord is for courage to be able to continue to speak His truth with boldness. So as a result, sinagot ng Panginoon yung prayer nila. So the place where they were meeting is shaken and they are filled with the Holy Spirit. So ano po yung parang take away, pwede po nating take away dito sa example po nitong si Peter and si John at saka nung early church po, yung first century church po. Yung sa next slide po, ang take away ko po nakita dito is pray for boldness, not just for protection. Kumbaga, it's okay to pray for protection. Na-convict din ako dito na, nga no, sometimes ano ba yung madalas kong pinagpe-pray? Ano ba yung madaling ipag-pray? 'Di ba? Na usually protection. And there's nothing wrong with asking God for protection. Pero sometimes the Holy Spirit is also reminding us to speak boldly, 'di ba? To pray for boldness, to ask God for courage. Kasi naisip ko po to i-share kasi 'di ba parang meron po ngayong yung nasa news, yung sa Major League Baseball, yung they were required parang sort of speak to wear yung cap na kasi Pride Month So kumbaga yung Major League Baseball in order to promote LGBTQ inclusivity, yung pinagsuot sila ng cap. Pero 'di ba yung mga players from San Francisco, they were given warning kasi yung iba sa kanila hindi nila sinuot yung cap at all. Tapos yung iba sinuot nila pero nilagay nila yung verse sa Genesis which corresponds dun sa covenant ni God sa people niya during the time of Noah. 'Di ba yung kasi yun talaga yung meaning ng rainbow na it's God's covenant na He will not destroy the earth the way He did nung panahon ni Noah. So, nilagay nila yon yung verse na yon to signify na for them, this is what the rainbow stands for and it's not for pride inclusivity. So because of that, they were given a warning, they were reprimanded. Tapos nag-create yun ng issue ngayon sa social media. And then sabi nga si Rob Schneider, 'di ba, sabi niya he will pay for anumang fine na pwedeng makuha nitong mga to just because they were, so to speak, nag-violate daw sila ng rules ng Major League Baseball. And not just in that situation pero ang dami na yun ang daming, 'di ba, yung mga Christian bakers or gumagawa ng cake and pastries who refuse to make a cake because they do not support same-sex marriage, 'di ba? Yung they were put on trial, they were brought to the court. As simple as the classroom, 'di ba? Speaking up about your faith or sa workplace, choosing to make a stand or not doing yung ginagawa nila because you're standing up for your conviction. So I feel like this situation sa Acts is a good reminder for us Christians to really pray for boldness, especially at a time like this where there's persecution, there's cancel culture. It's so easy to be canceled. Pero at the end of the day, parang yung sinabi din ni Peter sabi niya, 'di ba, nung pinapatigil sila mag-preach, sabi sa kanila, ano bang mas importante sa amin, tama sa paningin niyo or tama sa paningin ng Diyos? Tapos ginawa nila kung ano yung gusto ng Panginoon sa nagawin nila, which is to continue preaching the gospel. So
yun lang po yung gusto ko lang i-share na kasi diba nagdadasal din po tayo ngayon. So, isama po natin na yung nga po yung community ng La Filnas, yung ano, that we would really stand for the Lord, and we would be known also for boldly proclaiming the gospel to whoever that God sends our way. So, yung discussion question po na pwede po nating pagpilian na nandun po sa next slide po. Any of the three po. So, number 1, why do you think the disciples prayed for boldness instead of asking God to remove their circumstances or to punish their enemy? So, bakit po kaya yun ang pinag-pray nila? Or number 2, when you face resistance or pressure for your faith, what do your prayers usually sound like? Do they tend to focus on comfort, safety, or courage? And then number 3, share a time when you prayed to the Lord for boldness in sharing your faith or standing strong in your convictions. So, yun po, pili na lang po tayo ng alinman po dito. Siguro ako po, if I may answer first, I think I'll choose number 3 po. Share a time when you prayed to the Lord for boldness in sharing your faith and standing strong in your conviction. Ako po kasi, ano po talaga ako, I make it a point nung nagtuturo pa po ako at the end of the semester, I really share the gospel to my students. But I do it in a way na will not, kasi secular university po yung UP, bawal kaming mag-share sa classroom. So, iba yung style ko, like, usually we'll have a sem-ender ng mga estudyante ko. So, we'll have lunch outside. At the end of pag tapos na po nakapag-student evaluation na and all. Pinag-iipunan ko po yun kasi I take it as an opportunity to engage them. So ako yung nagbabayad ng lunch, so bibigay din ako ng mga tokens para maalala nila yung ano yung shinare ko, ganyan. So tapos there was this one time po na may estudyante ako na pagpasok niya ng classroom, sobrang bigat talaga ang bigat nung ano niya, nung ano ba tawag to, nung countenance niya. Tapos she was wearing all black, tapos yung parang pag ni-stereotype mo talaga mukhang kargado to para ang daming nangyayari sa buhay nito. So habang nagle-lecture po ako, pinagpe-pray ko na talaga kay Lord tong estudyante ko na to kasi nagsa-stand out po talaga siya sa classroom kasi iba talaga yung pagpasok niya pala, iba talaga yung dating So there was this one time nag-absent po siya ng matagal. So I took it an opportunity. Sabi ko sa kanya, can I talk to you, ganyan. Tapos after that, niyaya ko na po siya kasi yung class po namin noon ay hanggang 11:30. Sabi ko, I'm free for lunch. Can I take you out for lunch? So nag-lunch po kami, tas tinanong ko lang bakit sunod-sunod yung absence mo. Tapos yun nakwento na may problema sila sa pamilya. Tapos doon na po siya nag-open up, nagkwento lang siya. Tapos right then and then, nasyaran ko po siya ng gospel. Nag-pray talaga ako kay Lord na ano sabihin ko dito. Kasi minsan parang inisip ko pa, paano ko siya sabihin? Baka mamaya reklamo ko nitong estudyante ko na to, ganyan. Pero hindi, para it was really an opportune time. So I was able to share it to her, tapos napag-pray ko siya. Tapos after that encounter po, the following semester, kinuha niya akong major advisor. So parang nagkaroon pa kami ng mas maraming time na makapag-interact. So yun po, yung parang I feel like during that time, it was really the Lord who gave the very word so that makapag-share talaga ako about Jesus dun sa estudyante ko po na yon. So, ayun. Yun po yung story ko po for number 3 po. So, pili lang po kayo kung ano pong gusto pong sagutin. Pwede ko po bang tawagin si Kuya Aldrin, Ate Jasmine? Any of the question naman po. Ayun, yung na-share ko na rin before sa worship team and siguro, di ko maalala kung na-share ko na dito sa prayer group. Pero there was a time when I was in college here, dito na sa US.
na it was a public speaking class and we had to do a debate. Yung debate namin was about being pro or anti-abortion. And the whole class, yun nga, number 3. The whole class was pro-abortion. Ako lang nag-iisa na anti-abortion. So it was me against 30 other people. So talaga I stood up with my faith. I debated all their questions. I answered all their questions. Yung iba nga, grabe, as in, kulang na lang suntukin na ako, sipain na ako, pero praise the Lord kasi, I believe na somehow I made an impression sa kanila. Siguro somehow it was a seed na rin na naitanim ko sa kanila na they would always remember, siguro they would always remember me as that one student who stood against the whole class. Pati na rin yung teacher ko was actually somehow impressed. Kaya nakakuha ko ng mataas na grade dun sa class na yun. So I thank the Lord na hindi ako nagpabigay na hindi ako nagbumigay sa popular or the majority na yun yung gusto nila, yun yung idea nila na abortion is okay. I stood my faith and I pray na maalala nila yun and ma-realize nila, oh, naalala ko yung student na yun, tama pala siya. Sana yun mabago yung kanilang mga puso. And yun, glory to God dahil nalagpasan ko yung season na yun. Yun na, thank you. Si Ate Jasmine. Thank you, Kuya Aldrin. Copy paste daw. Magkaklase daw kayo. Sabi ni Sai. Thank you, thank you. Tita Janet. Yeah, sa akin yung number 1. Why do you think the disciples prayed for boldness instead of asking God to remove their circumstances or punish their enemies? I believe kasi pag wala kang boldness, ang dumadating is yung fear. Hindi ka na makakapagsalita pag wala ka ng boldness. Naalala ko lang doon sa Psalms 91. Sabi ganun, I can say of the Lord, He is my refuge. We have to declare. Pagka wala yung boldness, wala kang masasabi, parang natamimi, parang napipi, parang ganun. Ang sabing ganun, we have to declare. We have to pronounce, we have to announce what God has done. So I believe, yun ang for me, that's the reason why they prayed for boldness, so that they will be able to share the gospel, because the gospel is so powerful. The word of God is powerful na even anyone who is in chain, the chain will be broken. So talagang kailangan maipahayag yun. Kaya yun ang sa akin. Thank you. Amen. Thank you. Thank you, Tita Janet. Yeah, tama. Si Lola Fe. Number 1 then, why do you think the disciples prayed for boldness instead of asking God to remove their circumstances or punish their enemies? For me, they prayed for boldness in this situation that they were, because praying for boldness will take care of everything. God, when you pray for boldness, God activates the power of the Holy Spirit in us, and He makes us bold. He makes us strong to fight against the enemy. They did pray for boldness above their circumstances and punishment for the enemies, because even just for that, they were confident that God would take care of their circumstances, and it is for God's will to punish their enemies. It's not their portion, but it's the portion of God. So they had very strong faith besides their boldness. They had very strong faith that God would be with them, that even with a prayer for boldness, God would take care of everything. God would remove or suppress the circumstances. God will give them victory. And that's why they received the baptism
of the Holy Spirit on that day because they were bold. The boldness is enough to reveal their confidence, their trust in the Lord. And with that, God seeing them in that state of heart, God, they knew, would take care of everything. So that's why, that's what I am sharing. Thank you. Thank you, Lola Fe. Salamat po for sharing. Mama, Pepot? Hello, Ma? Mama, are you there? Ano, wala si Ano Mama. yun? Ano yun? Ano Ako rin po number one, Oh. why do you think the Sapot Pray for Boldness? Kasi sinasabi dito na pinagpipray nila na maging bold sila sa pagsispread ng gospel kasi basta't naging bold ka doon, tutulungan ka ni Lord. Hindi sila natatakot kung ano man ang gawin sa kanila o ipapanit sila ng enemies. Basta alam nila, nandyan si Lord saka sa paligid nila to protect them. At basta magsalita, may share lang nila yung gospel. At nung di ba na nagdadasal nga sila, gaya nung nandun sila sa prison, nagdasal lang sila na bumukas yung mga gate, lahat, nakalabas sila. Kaya, importante lang po, kung nahihiya man tayong mag-pray or mag-share ng gospel, pwede naman natin silang bigyan ng mga scriptures in writing. O kaya any spirit. I remember, Pastor, nung nasa New Hope pa ako, kasi nung nando pa ako sa 550 building, mahilig ako mamigay ng mga Christian book. Namimili ako, pinamimigay ko. Tapos nung nagkaroon kami ng event sa New Hope, tapos nung nagkaroon kami ng event sa church, hindi ko alam na yung isa palang binigyan ko ng Christian book dun sa 550 building, nandoon na invite. Tapos nag-share siya na kaya daw siya na born again dahil sa librong binigay ko. Ako nakalimutan ko na yon. Kaya yung gano'n, kung hindi man tayo makapag-share ng ano ba to, vocal, magbigay tayo ng mga spiritual books o kaya little scriptures bigay natin sa kanila. At I believe, Lord, touch yung mga Bible verse na binibigay natin sa kanila, matatouch din sila kahit papaano. Kaya tulad ng disciples, maging bold lang tayo kahit na hindi man oral, in writing, malaking bagay po yun. Tsaka pag-pray natin sila na tumanggap din sila. Yun lang po. Thank you. Yun, tama. Ang ganda nun, Mama. Yung mga iba't ibang creative ways na pwedeng gamitin para makapagbahagi tungkol kay Lord. Yeah. Kumbaga hindi naman tayo nalilimit dun eh. Sana lang. Si Tita Malen, ang Malen. Copy and paste lang po kay Tita Fefo. Copy paste po. Yeah, at saka kay Tita Fe. Opo. Yes. Yung mga listening mode, pwede rin po kayo mag-type po ng sagot nyo po kung gusto nyo pong Malen, no copying. Pwede naman maging generous ka Joke naman lang, joke paminsan-minsan, Tita Fe. Hindi naman masama Okay. maging generous Love you ka naman love you. Okay. Opo. Mga listening po, pwede po kayo mag-type. Tyrone, listening ka ba? O pwede ka magsalita? Pwede po. Okay. Pili ka lang dyan. For me po, parang I want to answer question number 1. Parang why disciples prayed for boldness instead of asking God to remove circumstances or punish their enemies. For me po, how I view it po kasi, kumbaga, lahat ng ginagawa ni God, His main purpose is to bring to anything He does, it's to make parang kumbaga, God to be glorified in a sense. Tas tayo, kumbaga, we just do His will here on earth. So kumbaga, kung binigyan tayo ng challenge or ng resistance, ang ending naman yon is to, in a sense, bring Him glory. Kasi ang hirap lang naman, bibigyan tayo ng challenge. Ang reward, parang ang ending din naman doon is parang kumbaga, magiging testimony or magiging parang lesson, parang something important, biglang dadasal mo na parang like, make it go away. Paano yung growth? Kasi parang, there is really no growth, kumbaga, without conflict.
Kumbaga, if there's no resistance, kung wala kang pushback, mahirap talagang matuto. Especially sa line of work ko, sa mga bata, na Mm. parang, hindi naman parang palaging madali. And then, iniisip ko na lang na parang, instead of like, oh, kasi unang instinct natin is magtago, be shy, a little bit reserved. Pero dito, we should be more proactive na parang, okay, kung kahit anong mangyari, basta may tiwala lang tayo sa Diyos. Like, He's gonna, parang kumbaga, He's gonna see through the end, na parang it has a purpose. We just need to like believe Him and trust Him, kumbaga. So yun po. Thank you, Tyrone. Pastor Jeff? Yes. Ako siguro yung number 3, no? Share a time when when you prayed to the Lord for not necessarily boldness in sharing your faith, but specifically standing strong in your convictions, no? Kasi recently I experienced, no, that I prayed to God on how am I supposed to stand on my convictions. Kasi ang strong conviction ko, not necessarily being a pastor, but being a believer, is always to forgive and to show love. No, an incident that there was a group who pressured me to, alam mo yun, not to give my forgiveness, or ano yun, may challenge or pressure na if you don't do this, then we're out. We're out. So, mahirap, no? Kasi as a pastor, you don't want anybody to be out. And as a pastor, you want everybody to be, kumbaga, within your flock. But yun, you have to, kumbaga, obey God's conviction above all, kasi ay yung conviction mo to uh, to your faith kay Lord above all, no? So when I prayed for strong conviction, and then the Lord gave me uh, kumbaga, a signal na you have to stand for what you believe, and that is to always forgive and to love. And you must, kahit sino yung magkamali, parang siya, gagayahin natin. Kumbaga, what would Jesus do? Tayo, kahit sinong magkasala, kailangan nating patawarin at hindi magtanim ng galit, ng muhi, ng anger, ng bitterness, no? At na magre-result sa slander. So, I pray na ano na pag dumating din sa mga pagkakataon nyo, pagkakataon ng buhay nyo, do not look at numbers, do not look at what people will say. Do whatever the Lord is telling you to do, and that is to stand strong in your conviction. Yun. So, ayun. Yun lang. Thank you. Thank you, Pastor Jeff. Yung talaga yung conviction po, no? Matitest talaga siya eh. Kung Oo, hindi siya oo. matest Kaya siya. maganda yung sinabi mo na ano na pray for boldness. Kasi hindi mo naman maiwasan yung ano situations na perilous na magulo, chaotic, 'di ba? The Lord's protection will always be there. Pero since nasa perilous world ka, pwede ka pa rin masaktan, pwede ka pa rin madaganan pag may earthquake, pwede ka pa rin malunod na, alam mo yun, I mean, na corruptible body tayo. I mean, kung iisipin mo palagi yung safety mo, then, wala kang magagawa, di ba? Halimbawa, ay, dito na lang tayo. Ite-text ko na lang yung mga taga-Pilipinas, hindi na kami magmi-missions kasi mas safe kami kung nandito eh. 'Di ba? So, pray for boldness sa pumunta ka doon and share the gospel and train the leaders and everything. No, kaysa yung lagi kang playing safe dito ka sa area na kung saan ka okay, alam mo yon. Actually, sa situation ko, nangyari sa akin bilang senior pastor, pwede naman ako mag-play safe eh. 'Di ba? Baga, mag-play ako by numbers. 'Di ba? 20 minus 20 versus 3. So, kahit sinong bata, alam yung mathematics na 20 is greater than 3. So, pero conviction is conviction. Alam mo, you need to stand on your conviction. So,
Kasi doon ka i-bless ng Lord eh. But do not protect yourself, your name, your image. Kumbaga, stand strong doon sa conviction ng Lord. Para yung pagtayo ni nila Shadrach, Meshach, and Abednego. At yan ay pag-uusapan natin sa Ablaze, doon sa nag-promote no? doon sa Pasadena cabin, sa bundok ng Pasadena. Thank you, Faith. Thank you po. Thank you po. Ayan. Meron po ba sa ating mga listener? Wala pa. Kasi mama lang po nag-post ng prayer request for Hazel, for provision and right doctor sa throat surgery niya para bumalik yung voice niya at makapag-audition ulit. Thank you po. Ayun po. So, meron pa po ba akong dinatawag na hindi po listening? Wala na po ata. Wala na po, wala na po. Ayun po. So, tayo po ay dumako na po sa pananalangin. Pray lang po ako. Lord, we thank you, God, for tonight. We thank you, Lord, for your word, Lord. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan ka namin sa kabutihan niyo po sa amin, Lord. Sa araw-araw na kami po ay iniingatan mo, Lord, pinagpapala mo, God, ginagabayan sa lahat ng ginagawa po namin, Lord. Thank you for blessing us, God. And we also ask for forgiveness, Lord, kung may mga nasabi, naisip, nagawa kami, Panginoon, that's not pleasing before your sight. We ask that you would cleanse our hearts and make it right before you, Lord. And we thank you for forgiving us, Lord. Thank you for your mercies that are new every morning. And right now, God, as we come together and pray sa mga petitions po namin, Lord, we thank you, God, because you're the God who hears and who answers according to your will, your good, pleasing, and perfect will, Lord. So as we raise our concerns and our prayer points, Lord, we ask, Panginoon, that you would hear us, God, and answer our prayers, Lord. And we also thank you for the answered prayers, Panginoon, sa mga pinagdasal po namin. Kaya maraming salamat po sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, we also pray for our June birthday celebrants. We pray for Kay, we pray for Adeline, Tita Nancy, for Evan, Tita Marisa, for Elodie, for Jeannie, for Tito Ismael, Tita Eva, and Pastor Bong. We pray, Lord, that you would bless them. We thank you for another year that you have given in their life, Lord. We pray, Lord, that you would continue to bless them with a fruitful year, Lord. And may each and every one of them, God, know you in a deeper way, and that they will be able to walk in the plans that you have for them, Lord. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. And we also pray for our June anniversary celebrants, for Tita Elvie and Pastor Bert, Ate May and Kuya Vince, Mami Marisa and Tatay Tony, Lord, Daddy Tony, Lord. We thank you for you are the third fourth, Lord, that keeps, God, their marriage thriving, Lord. We pray for more loving years for them, God. Thank you that they have set a godly example of what marriage should be, Lord. We pray that you would continue to cause them, God, to just fall in love with one another, and that you would continue to protect, God, the covenant that they have, Lord, with one another. Thank you, Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord God. Maraming salamat. We also pray for our campus. We pray for the English, the Spanish, the North and South Korean congregations, and LA Philnas, the Filipino congregation. We pray for unity, safety. Ingatan niyo palagi yung campus namin. Lord, huwag niyo pong hayaan na may makakapasok doon na masama ang loob, mananakit, or manloloko. We pray, Lord God, na proteksyonan mo lahat ng pumapasok doon at lumalabas. Lalo-lalo na rin, Panginoon, yung mga bata na pumapasok doon sa eskwelahan.
At yung mga kids namin, yung mga youth namin, pag pumupunta ng Vons o Starbucks, ingatan niyo po sila palagi. Ingatan niyo, Panginoon, kapag ka po may mga service, may mga gathering sa alap. I-cover niyo po ng blood niyo yung lugar at pati po yung mga angels na lagay niyo. I-post niyo po, Panginoon, sa lahat ng mga areas ng campus namin at kayo po mag-ingat at wala pong incident na hindi maganda na mangyayari doon. We pray, Lord God, sa 6 regions ng aming denominations, Panginoon, ang Mesoamerica, ang Africa, South America, US, Canada, Eurasia, at Asia Pacific. We pray, Lord God, na lahat ng mga pastor, manggagawa at membro ng Church of the Nazarene, Panginoon, ay ingatan nyo at pagpalain nyo at gamitin nyo po, Panginoon, patuloy doon sa pagpapalaganap ng inyong salita, Panginoon. We pray, Lord God, ang aming 6 na General Superintendent, si Scott Daniels, Carla Sandberg, Phil Chambo, Christian Sarmiento, Gustavo Cracker, David Busick. We pray, Lord God, na ingatan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng wisdom sa paglilid ng Church of the Nazarene at dalangin namin na kayo rin, Panginoon, na bigay ng lakas sa kanilang pangangatawan, sa palagi po nilang pagta-travel, sa pagpunta sa iba't ibang parte ng mundo at kalakasan din, Panginoon, at proteksyon sa kanilang pamilya. We pray, Lord God, for our GS, for our DS, District Superintendents, kay Mark Timan. We pray na siya po ay pangunahan nyo sa darating na District Assembly. Bigyan niyo po siya ng wisdom at ganun din, Panginoon, ng buong LA District Advisory Board, lahat ng churches sa Los Angeles District, lahat ng pastors sa Los Angeles District. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng wisdom sa pag-lead at patuloy niyo pong i-bless, Panginoon, ang lahat ng congregations. We also pray, Lord God, lalong-lalo ng aming local church board. Ako, si Pastor Bong, si Sir Curly, si Ate Elvis, Kuya John. Bigyan niyo po kami ng wisdom, Panginoon, at walang sawang kasipagan para po patuloy po namin paglingkuran ang aming pong simbahan. Ganun din po ang aming pastoral staff. Ako po, si Pastor Bert, si Pastor Bong, si Pastor Rave, si Pastor Cled. Ganun din, Panginoon, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng leadership, bigyan niyo kami ng strong convictions sa lahat ng mga dadaanan namin, Panginoon, na mga ins and outs and mga twists and turns sa mga senaryo, Panginoon, sa leadership, Panginoon. We pray, Lord God, sa congregation ng English, kay Josue and Bella Tigila, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres. Ganun din, Panginoon, sa Spanish congregation, Juan and Lina Fajardo, Gladys Rosales. We pray for South Korean congregation, Kaison Lee, Moon Yu Lee. We pray for the North Korean congregation, Haesuk Lee, at nakagalingan kay Jong Wan Lee. We pray, Lord God, sa mga pastor na to, sa mga manggagawa na to, na patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon, at ingatan. We also pray sa MCB staff, kay Stark, kay Curtis. We pray, Lord God, sa New Covenant Academy, mula teacher, staff, hanggang mga estudyante. Ingatan niyo po, pagpalain, at patuloy niyo pong palaguin. We pray, Lord God, ganun din na palaguin niyo ang mga Filipino Nazarene churches sa pangunguna nila Pastor Adet, Pastor Sani, Pastor Dondi. We pray, Lord God, na pagpalain niyo po sila, good health. Mag-provide po kayo sa mga needs nila bilang pastor. We pray, Lord God, na kayo po manguna at maging senior pastor ng simbahan nila. We pray, Lord God, sa 165 world areas, 30,747 churches, at 2 million, almost 3 million members ng Church of the Nazarene, na kayo po ang palaging nangunguna, kayo pong laging nasusunod, at ang will nyo lamang, Panginoon, ang malaging itataas, at kayo lagi ang bida, Panginoon. We also lift up to you si Tatay Tony na nagda-dialysis. We pray na magkaroon po, Panginoon, ng total healing at magandang pangangatawan sa kanya, Panginoon, or makip, Panginoon, yung kanyang good health and long life, Panginoon. We pray for Aldrin na tanggalin niyo po yung kanyang pag-ubo. We lift up to you si Virgie Sabino. We pray, Lord God, na pagalingin niyo po siya sa cancer. We pray, Lord God, kay Tess Hernandez. We pray, Lord God, kay Dandan sa kidney rin, kay Kuya Alvin, yung back pain niya.
kay Mai, Panginoon, yung nararamdaman niya, ganun din kay Mami Soling at kay George na magkakaroon ng triple bypass, Panginoon, sa June 25, maging successful yung surgery niya. Ganun din, Panginoon, kay Ate Malin, kay Ate Eva, patuloy niyo po, Panginoon, na hipuin po ang kanilang mga katawan sa kanilang nararamdaman. We pray for Ate Susan and kay Kuya Patrick Noel na sila po ay makalakad. We also lift up to you si Hazel na makaawit muli at maging maayos yung kanyang treatment sa kanyang throat. We pray, Lord God, sa inyo si Eder na yung kanyang car accident settlement ay maayos na in favor of him. We pray, Lord God, for Chino, yung anak ni Ate Daisy, na yung full compensation niya, Panginoon, sa kanyang komisyon, sa kanyang former employer ay makuha niya at maayos at hindi na umabot sa legal settlement. We pray, Lord God, kay PQ na pumasa sa darating niyang bar exam. We pray, Lord God, sa Hollywood housing managers, sa tenants, sa kumpanya na to, na pagpalain ninyo. We pray na wala pong untoward incidents na mangyayari everyday. I-keep nyo po na mentally healthy ang mga ibang naninirahan dito at kanin din safe, Panginoon, yung mga managers at tenants. We pray, Lord God, na good health for all members, safety yung mga nagdadrive lalo na sa gabi at saka yung mga naka-night shift duties na mga members ng pamilya ng LA Philnas. Patuloy niyo po silang ingatan. Mga estudyante namin na mga nasa bakasyon, yung mga tao na yung mga members namin na nagbabakasyon ngayon at magbabakasyon. We pray, Lord God, na kayo rin, Panginoon, na mag-ingat sa kanila. Lord God, we also pray sa mga connecting events and iba't ibang mga kaganapan sa aming simbahan mula po bukas, mula po ngayong gabi hanggang sa weekend na to, ang LA District Assembly sa Pismo Beach. We pray, Lord God, na maging successful ang pagdiriwang at ang mga babalangkasin, pagbobotohan. Wisdom po sa lahat ng pastor, Panginoon, lalo na kay DS Liman. We pray, Lord God, yung celebration namin sa Linggo, Father's Day, ingatan niyo po, Panginoon, na mga pupunta at pagpalain niyo yung puso ng mga tatay na mai-honor sila ng tama. We pray, Lord God, yung celebration na safe sa 4th of July na maging connecting event, makapag-imbita ng mga tao para po mas makilala ang pamilya namin sa La Philnas at makilala ang simbahan namin ng mga tao na to na pwede nilang puntahan tuwing linggo. We pray, Lord God, ang alab, yung adults retreat. We pray, Lord God, na marami po kayong hipuin ng kabataan na pumunta dito at pagpalain niyo po. We pray, Lord, yung Sinag Kids BBS na kayo po ang manguna at maging successful ito sa pangunguna ng mga Sinag teachers and staff. We pray, Lord, yung Alab Discipleship Night, Irog Podcast, Dakila Discipleship Night, Pusilak Discipleship Night, yung anniversary namin, yung retreat ng Dakila at Pusilak, at yung mga events, Panginoon, next year ay maging successful at ikaw lamang ang matanghal at maging safe at maging maayos at para po sa kalawalhati inyo lahat ng ito. Meron po nais manalangin, binubuksan po namin itong portion na to, yung popcorn prayer. Go ahead. Lord, dinadalangin namin sa inyo si Ate Rose na palagi niyo po siyang iingatan. Dalangin namin, Panginoon, na palagi niyo pong cover siya, Panginoon, na yakapin niyo po siya sa mga oras ng kalungkutan, Panginoon. We pray, Lord God, na patuloy niyo po siyang kausapin at patuloy niyo po siyang i-comfort, Panginoon, sa mga kung ano man yung pinagdadaanan niya, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, na malayo po siya sa kanyang pamilya. In Jesus' name. The Lord bless you and keep you.
The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Ayan, buksan na po natin ang ating mga bintana. Tayo po ay magpipicture-picture. At huwag niyong kalimutan, Father's Day. Nako, i-honor natin ang mga tatay. Ayan. So, sandali lamang po. Sandali lamang po. Ayan, ayan, ayan. Sandali lamang po. Sandali lamang po, Dali lang. Isa pa, isa pa. Kasi, dali lang. Ayan. On the beach. Ano ba yun? Function. Ay, dali. Dali lang po, ayusin ko lang. Dali lang po. Ikaw na lang kaya, Clint. Yeah, yeah. Wait lang. Ayan. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay. Thank you. Happy Wednesday. We'll see you. Thank you. Good evening. Good night. Good Thank evening. you. We'll see you on Good Sunday. evening. Bye. Happy Father's Okay. Day. Thank you. God loves you all. Amen.